Oragon. Yan ang tawag ng marami sa mga Bicolano, lalo na't ng mga taong hindi talaga taga Bicol. Pero alam niyo ba na ang salitang Oragon ay negatibong konotasyon sa karamihan ng mga matatandang Bicolano? Ngunit paano't nangyari naging masama ito habang kilala ang mga Bicolano sa salitang ito na positibong pagkakahulugan? Ang matutunghayan ninyong kwento ay hango sa institutional research na aking sinulat at ang titulo nito ay Oragon. Nagsimula ang aking research nang mapansin ko na sa loob ng Bicol region, ang salitang Oragon ay ang isa sa mga Bicolano words na maraming variations at may marami ding kahulugan. At mas lalong nagkaroon ako ng curiosity nang mapansin kong ang salitang ito ay tanggap ng mga kabataan habang ang mga matatanda naman ay nagagalit kapag naririnig nilang binabanggit ito. Kahit pa nga ginawa na itong isang organisasyon, isang pelikula, radio station, award-giving body for the Bicolanos at iba pa, nananatili ang para sa akin ay isang misteryo sa salitang ito. Lalo na't naiiba ang meaning ng Oragon kapag nag-iiba din ang intonation at emotion ng isang tao sa pagbigkas nito. Sinimulan kong magtanong-tanong sa aking mga kakilala kung ano nga ba ang kahulugan nito bago ko inumpisahan ang formal na pag-aaral. Mula sa 6 na probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, nakalikom ako ng maraming variations ng salitang Oragon. At doon ko natuklasan na nauuwi sa iisang pakakahulugan ng Oragon. At ayon sa mga matatandang respondents, ang kahulugan ng Oragon ay pagiging malibog. Formal kong sinimulan ang pag-aaral ng salitang Oragon pagkatapos ng isang buwan. At sa tulong ng aking mga kasamahan, ay naghanap kami ng iba't ibang resources patungkol sa anumang impormasyon sa salitang Oragon. May mga nahanap kaming mga resources, subalit hindi sasapat ang impormasyon upang makita namin ang aming hinahanap. Isa sa itinuring naming malakas na ebidensya ay ang makapanayam ang isa sa aming mga Bicol historian na si Dr. Danny Herona. Ayon sa aming panayam sa Bicol historian, ang Oragon ay nanggaling sa salitang orag, na ang kahulugan ay dishonestidad o hindi katiwa-tiwala at luhurya o kalibugan. Ito ay nakatala sa isang makalumang Bicol Spanish Dictionary na ginawa ng isang paring Portuges na si Fray Marcos de Lisboa noong ika-16 na siglo. Sinabi ni Dr. Herona na ayon sa isa sa kanyang pag-aaral patungkol sa kultura ng mga Bicolano, ang Oragon ay maaaring naging titulo o pagkakakilanlan ng mga local chieftains o dato sa rehiyon nang hindi pa ito nasasakop ng mga Kastila. Sila ay maorag o Oragon, na sa salitang Tagalog ay nangangahulugan ng pagiging matapang. Katulad ng ibang dato sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hindi naiiba ang karangyaan at impluensya ng mga dato sa Bicol region, ayon sa teorya ng Bicol historian. Kung kaya't bilang isang Oragon, hindi lamang sila matapang, kundi may kausayan din sa kanilang pamamaraan at kagalingan sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang dinatna ng mga Kastila nang masakop nila ang rehiyon noong ika-15 siglo. Ayon kay Dr. Herona, ang salitang Oragon ay positibo, ngunit binigyan lamang ito ng masamang pakahulugan ng mga praile. Dahil sa kagustuhan nilang supilin ang kabuuan ng rehiyon, isinama nila ang pag-iba sa reputasyon ng mga makapangyarihang dato at maharlika upang mawalan sila ng impluensya sa kanilang mga nasasakupan. Kasabay nito ang pagpapakilala ng makabagong paniniwalang Katolisismo. Ayon kay Dr. Herona, na i-reintroduce ang Oragon sa mga Bicolano bilang isang salita na may kasiraan na sa mga dato.
Maaaring una nilang binigyan ng pansin ang normal na nakasanayan ng mga dato na concubinage o sa pagkakaroon ng maraming asawa. Dahil nga sa doktrina ng Kristyanismo, ang mga praile ay inatake ang mga dato sa paraan ng kanilang pamumuhay at mga nakasanayan, na ang nararapat sa isang matuwid na lalaki ay hindi maging oragon o malibog dahil sa marami itong asawa, kundi maging matapat sa isang asawa lamang. Hindi siya dapat maorag o matapang, kundi mabuot o mabait. Hindi siya dapat maorag o hambog, kundi may mababang loob o humble. Hindi siya dapat dishonesto o tricky, dapat marunong siyang magpasakop. Hindi kalaunan, nabihisan ng mga Kastila ng panibagong kasanayan sa pamumuhay ang mga dato, hanggang sa mga mamamayan nito. Sa paulit-ulit na pag-atake ng mga praile sa mga dato, ang salitang oragon ay nagkaroon ng bagong definisyon sa mga Bicolano, hanggang naisulat ito ni Marcos de Lisboa sa Diksionaryong Bicol at Espanyol noong ika-16 na siglo. At dahil dito, ang oragon ay naging isang masamang salita para sa mga mamamayan. Ngunit hindi siya tuluyang nabura sa psikolohiya ng mga Bicolano. Naitago nila ito sa pamamagitan ng pagbigay ng iba't ibang variations na ang root word ay nananatili sa salitang orag. Ang oragon ay nananatili pa rin sa mga usap-usapan ng mga localities, lalo na sa kanilang mga green jokes na nauso sa mga kalalakihan at nanatiling tabu sa mga kababaihan at mga kabataan. At ito ang naipasa sa mga sumunod na henerasyon na nakarating na rin sa ating matatanda ngayon. Natapos ang interview na magaan ang aming kalooban. Sa matagal na panahon, nasagot ang aking katanungan kung bakit ayaw na ayaw ipabanggit ng matatanda ang salitang oragon. Yun pala kasi at may hindi ito kanais-nais na kahulugan na hindi nararapat man lang sambitin daw ng mga kababaihan. Subalit nanatiling hamon sa pag-aaral na ito ang rason kung bakit sa tagal ng panahon na naging masama ang meaning nito. Ano nga ba ang turning point at natanggap ito na may positibong kahulugan, partikular na ng mga kabataan? Nilakbay namin ang 6 na probinsya sa Bicol Region upang mangalap ng mga karagdagang impormasyon at magsagawa ng mga surveys. Dala namin ang mga questionnaires na inihabi sa results ng mga una naming phone at street interviews at impormasyon galing sa mga archival documents na ipamahagi namin ng maayos sa 6 na probinsya ang mga questionnaires sa tulong ng aming mga enumerators. Habang gumawa kami ng mga street interviews ng tao na may iba't ibang uri at antas ng pamumuhay. Ginalugad din namin ang mga libraries ng mga state universities at iba pang pribadong paaralan. Umaasa na makakakuha kami ng mas maraming impormasyon na maire-relate sa aming pinag-aaralan. Wala kaming nakuha sa mga libraries, subalit maraming naibigay na impormasyon ng mga tao na aming na-interview sa iba't ibang panig ng rehiyon. Nanatili akong excited at positibo sa possible result nito. Sa aming paglilipot, doon namin natuklasan ng oragon ay isang patriarchal na salita. Mostly, ito ay ini-address sa mga kalalakihan sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Sorsogon. Nagulat pa ako na sa Masbate, ang oragon ay hindi ginagamit sa mga kalalakihan. Ngunit ito ay ginagamit sa mga kababaihan na may parehong kahulugan. Isang babaeng malibog. Hanggang ngayon, konserbatibo pa ang mga taga-Masbate sa pagbigkas nito. Subalit, unti-unti na rin nilang naiintindihan na sa kanilang karating probinsya ay iba ang kahulugan nito. Sa ginawa naming mga pagtatanong, ang definition ng oragon ay tanggap na positibo sa mga cities habang nananatili ang konserbatibong negative meaning nito sa mga rural areas. Tanggap at binibigkas ito ng mga lalaki kaysa sa mga kababaihan. Karamihan ng aming napagtanungan, ang mga edad na 56 pataas ay nananatiling masama ang turing sa salitang oragon, samantalang positibo ito sa edad na 35 at pababa, habang ang edad na 40 at 50 ay hati na sa kanilang opinyon.
Kalahati sa mga ito ay positibo sa salitang Oragon, samantalang ang kalahati ay negatibo. Natuklasan din namin na mas popular ang salitang ito sa mga street talks at sa mga green jokes at walang lugar sa formal na usapan. Nang makuha namin ang kabuuang impormasyon, agad namin isinulat ang lahat ng salita na ginagamit ng mga tao sa iba't ibang rehiyon patungkol sa Oragon. Doon namin natuklasan na mas marami na isali ng salitang Oragon na hindi na pamilyar sa matatandang gumagamit nito, katulad ng orastig na kombinasyon na ng orag at astig. At ito rin naman ay ginagamit na ng mga kabataan ngayon. Kung kaya't ginawa namin ito ng summary. Galing sa iba't ibang probinsya, nauwi ang salitang Oragon sa 14 na variations na common na naiintindihan ng bawat Bicolano sa 6 na probinsya. Isa sa aming natuklasan ayon sa kasagutan ng mga respondents na may edad na 60 pataas, ang salitang Oragon ay ngayon na lamang halos nabibigkas ng may kalayaan. Dahil noong dekada 60, ang mga Bicolano ay napaka-konserbatibo at ang pagbigkas ng salitang Oragon ay ituturing na bulgar at hindi siya maaring bigkasin ng mga kabataan at ng mga kababaihan. Isang insulto aniya sa mga kababaihan na masabihang Oragon ka dahil siguradong babaksak kang talaga sa barangay dahil sa masama nitong konotasyon. Maaari daw itong gamitin sa mga kababaihan kung ito ay may kasudlong. Halimbawa na lang ng Oragon ka, maglaba. Ibig sabihin nun sa Tagalog, magaling kang maglaba. Ayon sa aming mga matatandang key informants, karamihan sa kanila ay nagsasabi na ang Oragon ay unti-unting nasimulang bigkasin ng may bukas na perspektibo ng mga kabataan sa panimula ng mga taon noong dekada 80. Alam kong hindi naging maganda ang reputasyon ng salitang Oragon sa nagdaang mga taon. Subalit nanatilang aking pagka-mausisa kung bakit nagkaroon ito ng positibong kahulugan. Muli ako naghanap ng resources online at sa isang universidad, ngunit wala akong makuha. Hanggang nakita ko sa internet ang pelikula ng respetado at Bicolanong aktor at direktor na si Mr. Eddie Garcia na may pamagat na The Oragons noong 2002. Madalas ding gumamit ng linya si Mr. Eddie Garcia ng dialektong Bicol na nagpakilala sa kanya na isa siyang Bicolano at makilala siya bilang si Manoy. Madalas nga ding mabanggit ang salitang Oragon sa ilan sa kanyang mga pelikula. Nakilala nga pala siya noong dekada 60 na kung saan nagsimulang yumabong ang teknolohiya ng media, hindi lamang sa dyaryo kundi maging sa mga sinihan hanggang sa telebisyon sa mga bahay-bahay. At kung pagbabasehan ang mga roles sa pelikula ni Mr. Eddie Garcia, makikita mo ang talaga ang definisyon ng isang Oragon na itinanim sa mga Bicolano ng mga Kastilang praile. Sexually perfect, mayapang at matapang sa mali, mga kontrabida roles na madalas niyang gampanan sa kanyang mga pelikula. Subalit, nakilala din siya bilang isang napaka-professional na aktor na walang nakaaway sa industriya at nagpakita ng totoong kagalingan sa kanyang karera, kung kaya't naiangat ni Mr. Eddie Garcia ang pagkakilanlan sa mga Bicolano bilang isang Oragon. Ito ang dahilan kung bakit mas nakilala ng mga tagalabas ng rehiyon ang salitang Oragon na ikinabit naman sa mga Bicolano. Kung kaya't minsan, normal na nabatiin ng mga taga-ibang lugar ang mga Bicolano na, "Taga-Bicol ka? Oy, Oragon." Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga matatandang Bicolano ay na-o-offend sa address na ito. Samantalang, mas mapangahas ang mga kabataan na tanggapin ang salitang Oragon na may positibong pagkakakilanlan. Sa puntong ito at sa pag-aanalisa ng mga available resources,
Ang salitang Uragon ay na-translate ni Mr. Eddie Garcia sa kanyang mga audience sa buong Pilipinas bilang isang positibong pagkakakilanlan sa mga Bicolano. Ito ay dahil na rin sa impluensya ng movie industry. Simula pa noong dekada 60, malaki ang naitulong ng media na mapalawak at mapagtibay ang pagkakakilanlang ito para sa mga Bicolano na unang tinanggap ng mga kabataan na mas mulat sa impluensya ng makabagong teknolohiya. Ang pagtanggap ng positibong pananaw ng mga kabataan ang nagbukas ng panibagong oportunidad sa salitang Uragon na muling manumbalik ang positibo nitong kahulugan sa mga Bicolano. Hindi pa man lubusang matanggap ito ng matatanda sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, nakamarka na ito ngayon sa karamihan bilang isang makabago at matuwid na pagkakakilanlan sa etnikong pangkat ng mga Bicolano. Sa maraming taon na ito ay nagkaroon ng masamang kahulugan, naibalik ngayon sa mga Bicolano ang tunay na diwa ng salitang Uragon. Matapang, magaling at mahusay. Naramdaman kong bigla na parang naibigkis tayong muli sa nakaraan, kaisa ng ating mga ninuno sa kanilang mga pinagdaanan. At muli, hindi magtatapos ang ating kwento dito. Patuloy tayong maglalakbay, dala ang ating mga katauhan, kasama ang leksyon ng nakaraan at pag-asa na magagamit na kasangkapan sa mga hamon ng kinabukasan.